Mga ka-safety, good morning sa inyong lahat. Welcome to my YouTube, Ruel at Safety First. Ngayon, yung topic ko ngayon ay road safety awareness. So, una sa lahat, sa mga motorista, sa mga riders. So, naobserbahan ko sa mga, hindi naman lahat ng mga riders or may-ari ng motor, bakit yung helmet nila nakalagay dito sa braso, hindi sa ulo? Ano bang benefits bakit nilalagay nyo sa braso yung helmet? At ito rin na napansin ko sa ibang mga riders, hindi lahat hindi lahat ng riders or may mga motor. Napansin ko rin yung helmet nila habang tumatakbo na sa highway, nagkaganon yung helmet. Anong ibig sabihin nun? Bakit na yung helmet nyo nasa ganyan ang position? Baka yung mindset nyo, pag dumaan kayo sa may checkpoint or sa mga LTO, so HPG, nakakomply na kayo sa requirement sila. Mali po yun. Huwag nyong gawing practice yan. Okay, mga riders. At napansin ko rin, pag may random inspection yung LTO, may napansin ako yung maraming motor nakaparada. Bakit kaya? Dahil, alam mo na yon, walang lisensya, walang rehistro yung motor. Kaya mga ka-safety, kaya bumili tayo ng motor, sasakyan, or helmet, or lisensya, para may magamit tayo pang araw-araw. Okay? Ngayon, mayroong obligasyon tayo bakit bumili tayo ng sasakyan at mga motor. Unang obligasyon, kailangan i-rehistro natin yung motor pag expired na. Yung lisensya natin, kailangan din i-renew. Dahil kung may mga checkpoint pa yan ng LTO or HPG, hindi tayo matatakot. Po, masabi ko lang sa mga motorista, yung mga riders, hindi naman lahat na yung sinasabi ko na habang tumatakbo yung helmet nandito at saka nasa taas yung helmet na wala sa ayos. Ngayon, tungkol naman sa pedestrian lane. So, tayong mga tumatawid sa pedestrian lane, kailangan magiging aware tayo. So bago tayo tumawid, kailangan natin tumingin sa both sides. Kasi minsan hindi natin yung ibang sasakyan kasi yung ugali nila kaskasiro, walang pakialam sa mga pedestrian lane. At sa mga motorista naman, once na may nakita kayo, approaching kayo sa pedestrian lane, may tao man o wala, kailangan mag-minor tayo. Kung may nakita naman kayong tao, so kailangan igalang natin yung tao na tumawid. Okay? So, kailangan din huwag natin harangan yung pedestrian lane, lalo na pag traffic. Napansin ko rin yan na pag may traffic, yung mga motorista, hinaharangan yung pedestrian lane. Bigyan natin ng daan yung mga tumatawid. At sa mga tumatawid naman sa kalsada, dapat din tumawid tayo sa maayos. Hindi tayo yung nakipagpatintero tayo sa mga sasakyan. May pedestrian naman, gamitin natin. Huwag ko natin kailangan, minsan kasi yung footbridge hindi ginagamit natin. Dumadaan tayo sa walang pedestrian. Yan ang dapat natin gawin, hindi natin dapat gawin. Okay? Now, sa mga motorista naman, napansin ko rin, minsan, yung iba, pag lumiko na, saka nagsisignal. Mali yun. Dapat malayo pa lang, magsisignal na tayo para magiging aware yung nasa likod natin yung kasunod. Kung saan ka liliko, kaliwa man o kanan,
So, gamitin mo yung left and right na signal kung saan ka liliko. Now, kung natandaan nyo pangyayari doon sa may Naiya Airport, napakasakit naman. May buhay na pinuwis doon. Kawawa naman yung pamilya. May napansin lang ako. Palagi kong pinanood yung video. Halos pinanood palagi araw-araw yung yung video. Pinanood ko yung driver bumaba sa SUV, inassist ng pulis. So may napansin lang ako sa assessment ko lang, assessment as a safety analyst or safety officer. Nakita ko yung root cause noon kung bakit nagkaganito. Yung sa akin lang nga, assessment lang. May napansin lang ako doon sa isang driver, yung driver. Nakatsinilas. Ngayon, di ba kasama yan sa, kung nagsisimira tayo sa LTO, kasama yan na bawal magnaniho ng katsinilas. Now, ang root cause noon, senaryo ganito. Ganito rin sinabi. Yung sasakyan natin, automatic man o manual. Yung manual, tatlo ang kinokontrol natin. Freno, accelerator, at saka yung clutch. Okay? Tungkol naman sa automatic, freno, at saka accelerator lang. Ngayon yung senaryo doon ng pangyayari sa Naiya, gagaya ng sinabi ko sa inyo na yung driver nagsisinilas lang. Ganitong nangyari senaryo, yung ko ng assessment. Okay, ganito yun. Ito yung accelerator. Okay, ito yung freno. Ngayon, nung yung driver gusto niyang umapak ng freno, sumabit yung sinilas, sumabit. So ngayon, automatic yan eh. So, dumidiri-diritso yan. So baka, yung senaryo lang noon, baka na apakan niya ulit yung accelerator. Kaya, yung root cause noon, yung sinilas niya, ang doon sa preno niya, kumbaga, sumabit ang sinilas niya. Yun lang ho ang assessment ko. Just correct me if I'm wrong. Yun lang ang assessment ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Bukas kita-kits ulit tayo.